kayod kalabaw. Ayan, boom. Nagliwanag mga kaparmers. Ito yung malaking puno ng bayabas. Meron na siyang nakakapit na monstera. Yan po ay hindi pinapansin dito sa Pilipinas, pero mayroon mga mangilan-ngilan na nakakilala at ginagawa itong halaman dahil sikat ito na dahon bilang pang flower arrangement. At sa mga gandang bahay, ginagawa itong palamuti kasi maganda itong halaman sa mga elegante at mga gandang bahay. Pero dito sa aming probinsya, wala itong pumapansin. Kaya ang gagawin natin, puputulin ko ito, gagawin natin poste sa ating fence, sa ating triangle house, at may kasama na siyang halaman na monstera. Yung ito niya pusti kuya? Ha? Pusti? Oo. Maganda to dahil meron ng nakakabit na monstera. Gagamitin niya flower. Oh, saan? Malikan. Oh, monstera ini. Hindi ini nagdugte ini ang dag ko ini nga size. Gagamitin na ako kung mga standing, mga pampatay nga dagko o mga mahal. Ini sa probinsya, di lang yung papansin. Pero sa syudad, mahal ito. Oo. So, ayan mga kaparmal, si Jan Jan, nakakakilala nito. Ito po ay monstera. Grabe. Napakainit ngayon. Ang ating mga manok mga kaparmers, nangingitlog. Ayun yung banda doon. Nangingitlog na yan kasi nagsusuper science na. Yung ating sinabit na saging, yung pakol, ayan. Inadahan-dahan na. Tukain. Nakuha na natin yung pulo ng bayabas na mayroong nakadikit na monstera. Ito yan. Yan mga kaparmers. Ilalagay natin yan bilang poste at lalagyan natin ng solar sa pinakataas. Meron na siya nakadikit na monstera bilang halaman natin at doble-doble ang purpose niyan. Poste ng solar, dinikitan ng monstera bilang halaman at dyan tayo magpapako din sa fence yung bakod na ating gagawin. Pero ngayon mga kaparmers, mayroong hindi inaasahang pangyayari. Si Jan Jan kaninang umaga, siya sana ang gagawa ng aming order. Sinabihan ko siya na pwede 7 nandun ka na siya kasi may order. Pero biglang tumawag, 5:30 pa lang. Si Jan Jan kasi nangihina. Yun po yung kanyang sakit. Mataas yung kanyang uric o gout. So wala siyang lakas yung kanyang tuhod. Ang nangyari, nahulog siya sa hagdanan. Pababa na daw siya, bigla siyang nahulog mga kaparmers. Akala niya daw patay na siya, pero sa awa ng Diyos ito pa. Sabi ko sa kanya dito lang muna, pero bawas ng sweldo pakunti-kunti dahil wala naman siyang gagawin, libre lahat. Pero mas pinili ang magpahinga mga kaparmers. Uuwi muna si Jan Jan dahil grabe yung kanyang sugat. Ayan. Masama ang tama. Hindi lang yan, meron pa sa singit. Yung dito niya, yung kabila na na malmal, namang Tagalog yan. Napakong dun sa may hagdanan. Ang aming usapan is magpapagaling siya at uuwi muna sa kanilang bahay. Mga 1 week brad. Kaya? Kaya Pero kung hindi pa abot ang 1 week na uwi ka na, kaya mo nang sumipa ng pulis, balik ka na. Sayang yung araw na wala kang kinikita. Ang plano ko is padala ko na lang yung TMX. Magko-commute sana siya kaso ang problema, mataas yung hagdanan ng bus. Mataas ang hagdanan, no? Yung dito niya sa bewang at saka sa tuhod, nangihina siya. Sabi ko gamitin mo muna yung motor basta siguraduhin mo lang babalik ka. Babalik ka brad ha? siyempre. Napakalayo sa inyo kung pupuntahan kita para kunin lang yung motor.
Ayan. Promise ka muna Brad, babalik mo yung motor. Oo naman. Hindi yan akin eh. Ayan. Pero ayan, pwede niyang gamitin mga kaparmas sa kanila. Walang problema. Ang importante, makapagpagaling siya dahil napaka-importante ng katawan. Puhunan natin ang ating katawan. Bahala na ang walang pera basta malakas ang pangatawan mga kaparmas. So, hindi niya talaga kaya magtrabaho. Kasi binigyan ko siya ng choice. Kahit dito lang muna siya, hatiran ko siya ng pagkain. Mayroon naman mga dyan, snack, kape. Kung magugutom siya, may tindahan sa taas, pwede naman umutang, pero mas pinili niya magpahinga dahil yung mga gamot niya is nandun sa kanilang bahay. At mas maganda talaga pag nagpapahinga na sa kanilang sariling lugar. Kasi nandun yung kanyang kamag-anak. Dito, wala siyang kasama. Siyempre, umalis-alis din ako. Pagpunta ko dito, umaga, alis ako. Pupunta ako sa shop. Natatakot din ako, baka anong mangyari sa kanya dito. Siyempre, sagot ko din yan pag nandito sa aking pagmamayari. Mga 1 week, Brad. Hindi kita 1 week. Hindi mo na ako maghahanap. Dahil okay naman kausap si Jan. Walang problema. Nagkakaintindihan naman kami kasi Pilipino din to eh. Hindi naman to Chinese. Yan. So paalam ka muna Brad sa ating mga ka-farmers. Isang 1 week muna. Alam ka farmers. Pahinga muna ako siguro 1 week. So, sana hindi abutin ng 1 linggo. Ayan. Gumaling na agad. Kung pinakamatagal Brad, kung maaari sa Lunes, ikaw na mag-open ng shop. Or kung sa linggo ng gabi, balik ka na. Kasi pagka linggo ng gabi, magtatagay tayo. Pra-practicein natin yung paa mo. Biro lang mga kapamas. Bawal siya sa mga alak na at pakunti-kunti pwede. Karne, medyo hindi na pwede. Yung gout yung mataas mo na? Uric? Oo. Pareho ba yun? Gout at saka uric? Oo. Sa uric yun. Magkapatid yun mga kaparmas. So ayun mga kaparmas, pang samantagal tayo muna mag-isa. Kaya naman. Okay Brad? Okay. Nangihina. Tumatawa lang yan mga kaparmas pero kitang kita sa mukha niya. Talagang masama yung kanyang pakiramdam. Sana maging okay. Ito yung partner ng solar light natin. Kahapon ng hapon, nilagay natin yung isang solar light. Ngayon naman, maglalagay tayo dito ng isang poste na mayroon na nakadikit na monstera o para siyang halaman. Yun solar light, yung luma na solar light, ayan, nasa dingding. Yun po yung ilalagay natin para kabilaan mga ka-farmers. Ito naman yung malaking challenge sa akin. Kung nakita nyo yung malaking puno ng bayabas, kanina hindi ko nabuhat dahil mag-aalas 10 na yon, alas 10 or 9:30. Sinubukan ko, wala pang umagahan. Kumbaga empty pa yung aking tiyan, kapilang muna. Hindi ko nabuhat, iwan ko lang. Ngayon nakakain ako ng lawot-lawot mga ka-farmers at saka tuyo. Iwan ko lang kung sapat na yung lakas na yon para buhatin ko ang ganito kalaki na puno ng bayabas. Ayan, kahit 3 siguro. 3 ganito. 3 or 4. Malaki ito mga ka-farmers. Dahil sa katandaan nito, namatay na. Ayan, nawala na yung kanyang mga dahon. Pero yung kanyang puno ay hilaw pa. Ayan mga ka-farmers. Laki nito. Pero I will try my best. Ito yung malaking challenge. Mabigat. Ito ang sako ng aking katuwang. Grabe. Naputol.
Grabe mga kaparmers. Hindi kaya. Ha, bigat. Nakikita natin. Lahat ng problema may paraan. Ito na yung pinakamagandang solusyon. Kayod kalabaw. Dahan-dahan lang mga kaparmers. Kaya mo yan. Walang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. Discarding malupit. Kunting hakbang na lang. Makakamit na natin ang tagumpay. Kunti na lang. Kaya mo yan. Kunti dito. Sarap. Nasa huli ang success. Tandaan nyo yan. Ito na mga kaparmers. Naikabit ko na yung solar light. Ayan. Palakasan lang ito ng loob mga kaparmers. Pag mahina ang loob mo, wala, may iwan. Diyan lang kayo mga kaparmers. Ako na ang bahala, kaya ko na to. Ang kailangan nyo lang, pindutin yung subscribe button at ang iyong suporta. Dito na naman, iwan ko lang kung kaya. Sana wag masira yung solar. Hindi tumutugma sa butas. O, kung masisira, sayang. Dito sa butas. Kailangan pumasok sa butas. Umuulan na. Kanina pa dumadagundong yung langit. Alright. Kaya mo yan. Ha. Adrenaline na yung gamit mga kaparmers. Yung kahuli-hulihan lakas na yun. Ayos. Ang bigat nito dahil sobrang solid ng bayabas na ito, oh. Sana yung solar. Ikot, ikot. Ikot. Ayan na. Kita. Ha. Diba? Pasilip mga kaparmers? Oo, okay. Kahit 5 taon yan, hindi bibigay. Napakasulit ng bayabas na ito. Bawasan ko mga kaparmers, ha? Gawin lang natin 2 taon. Baka sabihin na yung, grabe naman, 5 taon.
Oh. Oh. Lagyan ko ng hagdanan dahil mahirap akyatin. Oh. Kayang-kaya ng ating bayabas mga farmers. Kunting alog lang oh. Alright. Sabat ka ng konti dahil masagi. Pahirapan. Hanggat hindi ko nakukuha ang aking gusto, hindi po ako tumitigil. Agap, huwag kang kung mayroong akong gusto, yung bayabas din, meron siyang gusto. Gusto niya akong hulugin. Ay, sa wakas, success. Napakasarap pag mayroong success. Ayan. Umangat ka, kaibigan. Ganyan. Tapos doon nakaharap ang solar. Dahil nandito, pag ang pinakamainit mga ka-farmers ay alauna, alas 12, alas 2, alas 3 dito. Kaya doon nakaharap. Tapos yung solar light natin doon nakaharap sa triangle house. So ayan mga ka-farmers, yung ating nilagay na solar light. Yung poste may kasama ng monstera. Ayan, isang klase ng halaman na matatagpuan lang dito sa gubat ng Pilipinas. Na dito sa probinsya ay hindi pinapansin, pero pagdating sa city, ito po ay sosyal kung titingnan. Yan yung kanyang katawan. Diba yan mga kaparmas? Dito rin natin ilalagay yung pinakabakod. Bakod dito, tapos sa harapan ng ating triangle house, ilalandscape natin. Mayroong apakan, mayroong mga tanim sa gilid, mayroong mga spotlight. At hindi na makakapasok dyan yung ating mga native na manok, Muscovy at Bengala. Pero ito yung ating mga hinarbis na saging nung unang araw. Kita nyo mga kaparmas? Hinog na naman. Ayan. Diba? Ayan, hinog. Hilo na mga kaparmas. Kita nyo. Siguro naman sa inyong lugar marami to. Oh, tamis yan mga kaparmas. Kaso nga lang, yung tamis lang ang kunin mo. Huwag mong lulunukin yung buto dahil mahirapan kang dumumi. Napakaraming dumi. Napakaraming buto. Yan. Kung marami kayong ganito na hinarvest, akala ng iba walang kwenta. Pero pag hinalo natin yan sa feeds, kunting feeds na lang ang kailangan. Kita nyo kahit walang feeds. Di ba? Yan po yung pinangahalo natin sa darak ng palay, pullard at integra. Pinangahalo natin. Itong isang buwig hinog na. Yung isang buwig ng nakaraan, ubos na. Ayan, itong susunod, nagigilo na. Ito naman, susunod na mga kaparmers. Yung nasa kulungan, nakasabit, hinog na yun mga kaparmers. Kaya marami tayong source of organic na pagkain para once na
wala tayong pambili, at least meron tayong napagkukunan. Pero ipapakita ko sa inyo yung ating native na manok. Dumadami na yung ating native na manok, mga ka-farmers. So sunod na taon, dahil yung kapatid ni Mrs. at yung aking bilas ay magbabakasyon, excited na akong ipasyal sila dito sa aking munting farm. Matawag si Mrs. Hello. Yeah. No. Hindi naman ang ulan. Mabalakas. Hindi mo, aray naman. Papakain ako ng mga alaga. Oh. Tapos, relax ng konti din punta sa flower shop, syempre. Sige, malulubat na ako. Sige na. Okay, alright. Okay, huwag kang mag-alala dahil I'm fine. Kasama ko ang ating mga alaga. So, siya. Okay, sige, banding muna kayo ng baby flowing. Okay. Okay, bye. Loves you. So, ayun, tumatawag si Mrs. na babalaka. Ano ba yung Tagalog ng nababalaka? Ay, hindi maganda. Tanggal yung aking anting-anting, mga ka-farmers. Ba't nandiyan ka sa... yung sisiw, nahulog, mga ka-farmers. Kanina nakita ko may isang sisiw. Ayan. Ito yung sisiw. Sana. Ito kaya niyang sisiw. Merong isang native na manok. Nangitlog siya ng ilang piraso lang. Meron din siyang itlog dyan. Itong isang sisiw, nasa taas to kanina kaya sinabi ko ipapakita ko sa inyo. Pagpasok ko ngayon, nasa baba na siya at nasa ilalim ng inahin na itim. Asa na? Oh, sa'yo na yung sisiw. Ayan. Merong tinatanggal to dito sa... Ayan. Oh, yan. Sa dulo ng tuka. Ayan, tinatanggal yan. Pawis na pawis. Isa lang yung isa lang yung kanyang sisiw, mga ka-farmers. Pero ang kanyang nililimliman ay 15 dapat yan. Ito kasing isa ay napakagulo. Hindi yan. Ay. Ba't ayaw mong limliman? Mamamatay ito. Hayaan muna natin. Dahil yung isa yung naglilimlim, mga ka-farmers. Meron pang isa dito. Oh, ayan. May itlog. Kumustahin natin yung kabila. Kasi pag hindi yan maging maayos yung paglilimlim nila, ilalagay ko sa may ilaw. Ayan, naglilimlim din. Ayan. So, dumadami na yung ating native. Hindi natin mamalaya sa susunod. Pag tinawag natin sila yung magliliparan, napakarami yun ang gusto ko, mga ka-farmers. Meron tayong 100 na native, 200. Wow! Ang sarap pag may bisita tayo. Gustong gusto pa naman ng mga native ang ating mga kababayan. Pero bakit konti na lang ang nag-aalaga ng native? Kadalasan mabilisan, 45 days. Alam naman natin mas masarap ang native kaysa sa 45 days. Yung iba mga crack na yun, mga ka-farmers. Nakita ko kanina. Kaso nga lang, bakit ganun? Yung itim na yun dapat yung naglilimlim. Meron kasing isang sisiw na una. Kaya ang ginawa ng itim, nahulog ata yung isang sisiw, ang ginawa ng itim, nasa baba na. Akala niya siguro, yan lang yung sisiw niya. Tapos yung isa na naglilimlim, yung magulo, ayun, siya na yung naglilimlim sa taas. So ang mangyayari, instead na hindi sa kanyang mga itlog yon, kunti lang yung kanyang itlog nun, ang mangyayari, marami yung kanyang sisiw. Yung itim na manok, instead na siya ang marami yung itlog, isa lang yung kanyang sisiw. Yung isa, dadami yung kanyang sisiw. Papayat siya, marami siyang aalagaan. Kung sa tao pa, marami pa siyang papadidiin. Katatapos lang ng ating mga trabaho dito sa ating mini farm. Hapon na, mag-aalas 5. Nagpausok na rin ako.
dito sa ating triangle house. Oops. Huwag niyong kakainin para sa tao to. Uuwi muna tayo mga ka-farmers at pupunta sa flower shop. Mamayang gabi babalikan natin dito para dito ay magmuni-muni, plano kung anong mapapaganda natin, plano kung ano pa yung maidadagdag natin, at silipin natin yung ating solar na inilagay. Kagabi sinilip natin yung isa lang muna doon sa taas, ngayon dalawa lang ang kabilaan. Tingnan ko mamaya kung okay na ba or saan ilalagay yung iba. Kadarating lang natin dito sa ating triangle house mga ka-farmers. Ito yung kanina na inilagay natin yung puno ng bayabas na mayroong nakakapit na halaman na monstera. Yung kagabi, ayun sa kabila, medyo hindi siya ganong kaliwanag. Pero once na nilapitan natin, ayan, boom! Nagliwanag mga ka-farmers. Liwanag, no? Dalawa pa lang yan mga ka-farmers, kabilaan. Paano pa kaya kung mayroong wall light yung sa ating triangle house? Mas maganda ho yan. Ang hindi lang maganda sa nakapindot yung radar ay pag hindi ka mag-move ay didilim siya. Maganda pag naka-automatic daw sa amin, misis. Kasi pag tumatagal tayo dito sa ilalim na hindi tayo kumikibo, ayan ganyan, nagdidilim. Pero kitang kita naman yung tao mga ka-farmers. Silipin natin yung ating mga alaga. Baka meron na namang nakapasok na gustong pumatay sa ating mga alaga. Araw at gabi mga ka-farmers, naka-duty tayo dito sa ating ha? Siya nga niwaray. Sige, kunin mo silipin ko yung ating isang manok mga ka-farmers na mayroong sisiw. Sana ito yung may tatlong sisiw sa taas. Ang ating mga manok, hiwa-hiwalay sila. Kung gusto ko makita yung itim na manok na may sisiw, wala dito. Ewan ko kung nasaan. Ayaw ko naman silang bulabugin dahil baka lumipad. Nasaan ang sisiw nito? Ba't nasa taas kayong dalawa? Ito. Nakakaasar naman ka-farmers. Nawawala yung isang sisiw. Yung itim na native na manok nandito naman sa taas. Oh. Nandiyan silang dalawa. Ayan o. Dalawa sila naglililim dyan. Kanina, yung itim na manok na yan, nandito na yan sa baba. Mayroong isang sisiw. Nawala yung isang sisiw. Ang hirap dito kung mayroong kumain. Hinahanap ko dito sa baba. Wala. Sayang mga ka-farmers, yung isang sisiw nawala. Ay, yung tatlong sisiw malalakas na, ikakalipad na sila sa taas. Kaso yung isang sisiw nawawala, yung ating mga heritage chicken. Ayan, nakalinya oh.
Kaso hindi ko mahanap yung isang sisiyo mga kaparmers. Saan kaya nagpunta? Yan yung ating mga heritage chicken. Itong isang heritage chicken mga kaparmers, ayan nandyan sa pugan. Naglilimlim talaga yung isang heritage mga kaparmers. Merong kaparmers nagsabi na paliguan ko daw para hindi na maglimlim. Pinaliguan ko na yan ng 2 beses. Ganun pa rin, oh. Ano kaya ang solusyon yan para matanggal yung kanyang paglilimlim? Pa-comment na lang mga kaparmers sa inyong advice. Yung iba naman, wala, oh. Okay naman. Nandito yung mga ibang native na manok. Yung mga lalaki. 4 yun nandito, oh. Ayan. Nandun yung iba sa dulo. Katalikod. Pero ito yung aking problema, yung isang heritage chicken. Naglilimlim. 2 beses na ako nagpaligo. Yung ating pako ng saging, oh. Mga balat na lang yung natitira. Kailangan na natin maglagay. Yung isang sisiyo talaga mga kaparmers, iwan ko lang kung nasaan na. Bukas na lang dahil gabi na.